Susan Juancho at Casini, dito sa Metro, parang abilis ng oras, di ba? Oo, sinabi mo pa, Kuya Kim. Kaya nga pag nasa farm ako, parang relax na. Sana all, Mami Sue. Naku, pero guys, maniwala kayo hindi. Farming is life kahit dito sa city. Oh, that's so. Asa mga plantito at plantita dyan. Sa susunod nating kwento, masasabi talaga natin kung gusto, may paraan. Panoorin ang kwentong inalam ni Katrina Son. Nagtataas ang mga gusali, hindi mabilang ng mga sasakyan, at halos lahat abala sa kani-kanilang biyahe at trabaho. Pero sa Quezon City, kaya raw magbalik bukid kahit nasa syudad, lalo na't farming is life para sa differently able na sina Antonio at Nicolas. Ang nasa 400 square meters na dating bakanteng lote at tambakan lang ng basura sa kanilang barangay. Ginawang taniman ng grupo ng PWD o Persons with Disability, kabilang na si Antonio. Napag-isipan ko na linisin. And then nung nilinis namin to, tinam na namin. Nung una, mga ano lang po, okra, yung mga gulayin po. Sa loob ng 3 buwan, namunga na raw ang mga gulay na itinanim ni Antonio. Kaya nagtanim ulit siya ng dagdag na gulay at prutas at gumawa rin ng maliit na fresh pond. Meron ho kami rong hito at saka yung kalahati naman noon ay tinam na namin ng asola para in the future siyang ginagawa naming pakain sa hito. Dahil nga isa akong organic agriculture, ayun po, alam ko kung paano gumawa ng mga pataba. Nitong huli, naging isa akong NC2 Organic Agriculture Production. Wala man ang kanyang isang binti, hindi ito naging hadlang para kay Antonio. Amputate po ang aking right foot. Nagkaroon siya ng non-healing wound na nag-lead sa chronic osteomyelitis at na putulin. Sa kabila po nung pagiging ganito ko, may nanatili sa isipan ko ang pamilya ko, kaya nagsikap ako. Nagkaroon ako ng advocacy sa sarili ko na ang kapansanan ay hindi isang hadlang sa buhay. Kaya ang kanyang pananim, naging libreng takbuhan na rin ng kanyang mga kabarangay. Basta raw may bunga, pwede raw kumuha sa kanilang farm. Ang mga komunidad na pumupunta rito, kumukuha sila ng mga sariwang gulay nang ayon doon sa kanilang pangangailangan. Malaking naging tulong ho nito, unang-una, nawala ho yung basurahan dito. Si Nicolas naman na bahagyang paralisado ang kanang bahagi ng katawan dahil sa mild stroke, ginawang lugar ng kanyang araw-araw na ehersisyo ang urban farm. Una lang, parang hobby lang. Malaking pakinabangan, hindi lang sa yung na-exercise po ako dito. Isa po akong mild stroke, baling kanan po dito. Kamay, saka paa, nahihirapan na. Dati hindi ako makakilos tong ko. Nasa 30 minutong nag-uunat-unat si Nicolas para mapanatili ang paggalaw ng katawan. Saka siya magdidilig at mag-aayos ng mga pananim. Minsan walang pagkain yung tao. Pupunta rito, manghihingi. Pwede naman po yun. Isang maganda gulay, saka organic. Hirap man sa paglalakad at pagbubuhat, matyagang inaalagaan ni Nicolas ang mga pananim. Hindi po kit na PWD tayo, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa na makatulong sa kapwa natin. Kahit mahirap tayo, ma-inspire na lang po natin yung mga PWD, malaking bagay na po yun. Mabilis man ang pamumuhay sa syudad, ang pagkakaroon ng mga taniman o urban farming, malaking bagay para sa nangangailangan ng makakain. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo